Uy, Beshi, tignan mo to. May nakita akong travel agency. Nagpa-promo sila. 5K all-in package na. Good deal yan, Bessie. 4 days and 3 nights. Avail na natin. Ganda! Beshi, tumawag yung travel agency. Ang sabi, kailangan daw natin magbayad ng another 5K para hanapan nila tayo ng panibagong flight. Ha? Eh kaya nga tayo nag-avail ng early bird tour package na 5,000. Tapos ngayon sisingilin na naman nila tayo. Attorney, nag-avail kami ng tour package. Ngayon nagka-problema, biglang naniningil ng wala naman sa kasunduan. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang mga travel promo at murang travel packages ay isang paraan ng paghikayat sa mga customers. Ito ay ang mga representations o pangako na kailangang sundin o tuparin. Dahil kung hindi ito tutuparin, maaaring makasuhan ang may-ari ng travel agency ng estafa o pangluloko by false pretenses o fraudulent acts. Ayon sa Article 3152A ng Revised Penal Code, ang parusa sa mga manloloko ay depende sa halaga ng nakuha nila dahil sa kanilang panloloko o false pretenses. Kung ang halaga ay hindi tataas ng 6,000, ang parusa ay pagkakulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Kung ang halaga ng naloko ay higit sa 6,000 pero hindi tataas sa 12,000 piso, ang parusa ay pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung ang halaga ay higit sa 12,000, ang parusa ay may dagdag na 1 taong pagkakulong sa bawat 10,000 dagdag pero hindi hihigit sa 20 taong pagkakulong ayon sa hatol ng hukuman. Maaari ding i-revoke ng Department of Tourism ang license to operate ng mga nasabing travel agency na nanloloko ng mga customers. Attorney, nag-island hopping kami ng family ko. Yung kinainan namin for lunch sa isang isla, overpriced ang presyo. Wala po bang limit ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin o produkto kapag nasa isla? Legal ba to? Legal po yan. Hindi po labag sa batas ang mataas na presyo ng bilihin, lalo na sa mga lugar na konti lang ang supply at konti lang ang nagtitinda, tulad ng isang isla. Law of supply and demand po yan. Tumataas talaga ang presyo kapag mataas ang demand at kulang ang supply. Ayon sa Section 6 ng RA 7581 o ang Price Control Act, maaari lamang magtakda ng price ceiling o pagkontrol sa presyo ng mga bilihin sa mga lugar na may kalamidad o emergency at may deklarasyon dapat ang Pangulo ng Pilipinas tungkol dito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya't mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.